Taong 1940, mayroong isang Black American na batang lalaki ang napagbintangan at hinatulan ng kamatayan at tinanggalan ng karapatang mabuhay dahil sa umiiral na diskriminasyon ng unang panahon hanggang sa ngayon. Siya ay natulan ng silya elektrika dahil sa pagpatay at paghahasa umano sa dalawang batang white American na babae. At ang nasabing desisyon sa paghatol sa buhay ng bata ay tumagal lamang ng 10 minuto na walang anumang nagpapatunay o ebidensya na tuturo sa kanya. Last of think about it like you could wide ditch and the land Halina't samahan niyo ako kabayan na balikan ang kwento ni George Stinney na isang Black American. Pero bago ang lahat kabayan, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng magandang content, i-click mo na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa mga video na aking itatampok. Si George Stinney Jr. ay pinanganak noong October 29, 1929 sa South Carolina sa Amerika. Lumaki siya sa bayan ng Alcolu kung saan ang Black American at White American ay magkahiwalay ng tahanan. At tanging riles ng tren ang nagsisilbing boundaries ng dalawang kulay. Si George ay naninirahan kasama ang kanyang magulang at 4 na kapatid. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang sharecropper sa isang lumber company. Ang kanyang ina naman ay isang cook sa school ng mga black children. Ang kanilang pamilya ay may maliit na farm at baka at sila ay kabilang sa Baptist religion. Kaya tuwing linggo ay sama-sama silang magkakaanak na nagsisimba. At masasabi natin, isa silang masayang pamilya at nabubuhay ng payak at matiwasay. Pero sa likod dito, isa palang pangyayari ang hindi inaasahan. March 24, 1944, isang mainit na hapon. Ang dalawang magkaibigan na babae na si Betty June Vinegar, 11 years old, at Mary Jane Ematim, 8 years old, ay nagpunta sa rilis ng tren upang mamitas ng bulaklak gamit ang isang bisikleta. At nagkataong nakita nila ang batang si George kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. At nagtanong ang dalawang batang babae kay George kung saan makakakita ng maypops na bulaklak, isang uri ng bungang kahoy na may tumutubo ng magagandang bulaklak. At sinabi ni George sa dalawa na bandang gawi sa talhiban ay makikita nila ang maypops na bulaklak. Kinabukasan ay may kumatok sa kanilang tahanan upang hanapin ang dalawang batang babae dahil hindi umuwi na magdamag ang mga ito. At agad namang sinabi ni George na nakita nila ito na patungo sa talhiban sa tabi ng riles. At agad naman nagkaroon ng paghahanap ang mga tao at nakita ang dalawang babae na may basag ang ulo. Sa di kalayuan, nakita rin ang murder weapon na ginamit. Agad naman nagtungo ang mga pulis upang tanungin si George dahil ito ang una nilang naging suspect sa krimen at kanilang hinuli ng walang warrant of arrest si George. Si George Stinney Jr. ay 14 na taong gulang lamang nang siya ay pinatay sa pamamagitan ng electrocution noong Hunyo 16, 1944 para sa pagpatay sa dalawang puting batang babae sa Alcolu, South Carolina. Ang malaswang kaso ni George ay iniintindihan na pinahirapan ng mga tagapagtaguyod ng mga karapatang sibil sa loob ng maraming taon. Si George ay tinanong sa isang maliit na silid na nag-iisa na walang kanyang mga magulang at abogado. Inangkin ng pulisya na ipinagtapat ng batang lalaki ang pagpatay sa dalawang batang babae. Inamin din na nais niyang makipagtalik sa 11 anyos na gulang na batang si Betty. Ang mga pag-angkin ng sheriff na si George ay ang tapat sa mga pagpatay ay hindi kailanman suportado ng katibayan tulad ng isang nakasulat o nakasign na pahayag. Ang ama ni George ay nagtagal sa kanyang trabaho at pinilit na tumakas ang kanyang pamilya sa gitna ng mga banta sa kanilang buhay noong Marso 26, 1944. Ang paglilitis ay tumagal ng mas mababa sa 3 oras at ang mga pagsaalang-alang ng all-white jury ay tumagal ng 10 minuto.
Walang pinapayagang mga Amerikano sa loob ng courthouse. Hambogo sa paglilitis ni George ang ebidensya. Sa halip, ang kawalan nito at nagbilis na paghatol sa kanya ng perpektong naglalarawan kung paano ang isang batang itim na lalaki ay railroad ng isang puting tinatawag na hustisya ng sistema. Ang dating ka-cellmate ni George na si Wilford Hunter ay naglabas ng isang pahayag na sinasabing ang maliit na bata ay mariing itinanggihan ang mga paratang. Hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa ito. Inosenteng tinanong siya ni George, bakit nila ako papatayin sa isang bagay na hindi ko ginawa?